Sabi nga ni Eminem, will the real Slim Shady please stand up? Sa kaso natin, will the real BBM please stand up? Noong April 9, nang lumabas ang video niya na supposedly ay live, kung saan siya ay nagsasalita sa dambana ng Kagitingan, ay maraming nagtanong, sino itong pinapanood natin? Because just last March ay nakita ng Pilipino ang isang BBM na mahina at payat. Pagdating noong April 9, just about 22 days, ay bigla siyang nagbago. Napapraning nga lang ba itong mga nagsasabi na ito na parang may body double si BBM, or baka meron nga tayong basihan para magduda ang mga tao? Mas mabuti pa, tingnan natin ang ebidensya. Let us see the proof, see where it leads. Ito ang boses ni BBM noong April 9, 2025. Pakinggan ninyo. To keep that peace, to make that peace more permanent, to maintain that peace so that our people live a good and profitable and productive, constructive life. Ito naman yung boses niya noong April 9, 2026. So basically halos pareho, malalim, formal, aral. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on... Ito naman yung boses niya noong March 17, 2026. Yung pansit speech niya. Diyan pa lang, makikita ninyo malaki ang kaibahan. Pero baka nga may sipon. Pero paano mapaliliwanag ang mga pagkakaiba nito sa kanyang mga facial features? Tenga, baba, ilong. Ito yung magkahiwalay na picture niya. Noong April 9, 2026, March 17, 2026. March 17 yung nasa inyong kaliwa, April 9 yung nasa kanan. Dito sa dalawang picture na to, ito yung tenga niya. Doon sa April 9, makikita nyo, ito yung kanyang kanang tenga. April 9 yung nasa kaliwa, March 17, 2026, itong nasa kanan. Kaya close up nung, this is March 17, 2026. Makikita nyo yung upper portion ng kanyang tenga. Malalim yung groove. Parang may number reversed na 3 ang pagkakaso ng wangis. Pero dito sa April 9, 2026 na picture niya, kita nyo mas makinis yung upper portion ng kanyang tenga. Iba na yung itsura niya. And yung earlobes niya sa ibaba, kita nyo nagkaroon ng pabilog yung sa isa pahaba. Pero mas matindi itong difference nito sa kanyang kaliwa na tenga. Yung nasa kanan, kaliwa, ito yung kanyang March 17. Ito naman yung nasa kanan, ito yung nagja-jogging siya, nagja-jumping jack sa Malacanang. Tingnan nyo mabuti ang kanyang tenga nung nakaraang linggo lang nung nagja-jumping jack siya. Makinis yung kanyang kaliwang tenga, yung upper portion. Tingnan nyo, medyo makinis yung kanyang tenga dyan. Ito naman yung March 17 niya. Ibang-iba ang itsura, malalim, maraming grooves, at wala siyang wangis dun sa una nang ipinakita. And then, ito yung mas closer na makita nyo yung side-by-side comparison. Makikita nyo may malaki talagang pagkakaiba. Siguro dahil pumayat or tumaba, hindi natin maintindihan. Pero obviously, merong pagkakaiba. Pero paano mo na paliliwanagan yung height? Ito si BBM at saka si Isko Moreno nung Marso 2026, magkatabi sila. Kita mo obviously medyo mas matangkad si Isko Moreno. Sa balikat pala makikita mo yung alignment. Mas mataas yung balikat niya. Ayan, closer look. And then
And then, ayan, kita yung mas matangkad talagang, obviously, si Isko Moreno, probably about an inch or two, ang tangkad niya kay BBM. Pero nung isang araw lang, matapos sila mag-distribute ng bigas, makita ninyo, parang halos magkasing taas na sila. Pantay na yung kanilang mga balikat, pantay yung kanilang mga ulo. Ano nangyari ito? Well, yung katawan, yung pagtaba, may papaliwanag, pero yung pagtangkad, paano natin magagawa yun? And then another picture, yan, makita nyo, side by side silang dalawa ni BBM. Di ba? Halos pantay na sila dito eh. Nawala na yung height advantage ni Isko Moreno. Ito, si Gadon naman. Makita ninyo na halos magkasing tangkad sila. Si BBM supposedly is I think about mga 5'5". At dito makikita nyo yung level ng balikat nila. Halos pantay talaga. Mataas lang ng konti. Siguro si Marcos dahil nakatingala siya. Pero dito sa April 9, 2026, makikita nyo, meron ng height disparity. Nakatingala na sa kanya si Gadon. Nung nakatingin sa kanya. Mas mataas na siya. Kahit na yung tinutuntungan niya dito, ito sa picture na ito, makikita nyo again. Mas mataas yung tinutuntungan ni Gadon dyan, pero mas mataas pa rin si BBM sa kanya. Yung balikat nila hindi na pantay. Obviously, mas mataas ang balikat ni Bongbong Marcos dito. At yung postura, paano natin papaliwanag yung postura? Ito yung postura niya ng 2022. Mapansin nyo na, obviously, parang yukos siya, no? Wala pa siyang sakit niyan, supposedly. Pero yung posture niya ay eto, ganyan. Medyo maigsi yung braso niya at yan ang postura niya, ano? Medyo, alam mo yun, medyo yukos ang tawag, ano? Baluktot yung kanyang yung katawan. As early as 2022, inauguration niya ito. Ito yung nagtatatalon siya, nagja-jumping jack sa Malacanang. Kita mo, iba na rin yung kanyang postura dito. Unat na unat yung kanyang katawan. Mas obvious yan nung napansin natin nung siya ay naglalakad na. Wala na yung pagkayukos, diretsong-diretso ang kanyang lakad, at masigla yung kanyang stride. Hindi na yung kagaya nung dati na halos hilahod yung kanyang paa. At iyan nga, ako din mismo, nung una ko nadinig si BBM, o nakita siya nung April 9, yun din ang aking tanong, sino to? Who are we watching? Bakit magdududa ang mga Pilipino? Well, it's because kadalasan na at these things have happened in the past. Actually, sa panahon nga ni Joe Biden, marami na rin mga conspiracy theories na yan na lumalabas na the person appearing to the public ay hindi na yung totoong Joe Biden. At he has been dead for a while. And ganun din sa panahon ng Ferdinand Marcos Sr., noong pa man, nababalita na yan na mayroong body double. And for security reasons, ang mga presidente sa buong mundo, if there is someone na kamukha nila, usually yan, either it is done with prosthetics, or di kaya prosthetic surgery, o di kaya ay yung mga uso na ngayon kasi yung mga latex na mask, or meron kang kamag-anak na kahawig mo, most likely. And meron nga isang pelikula, you can watch it, hanapin nyo ito, si Kevin Kline yung Dave, search it in YouTube, doon makikita nyo na siya ay ginamit na body double of a dying president. So, yung mga tao ngayon, masusi tayo kasi the technology that is available to us is already there. Pero fact of the matter is we cannot establish it as a fact at this time kasi wala naman tayong physical access to the president. But it is important to raise this question right now, considering na parang halos imposible yata na yung taong parang ang hina-hina couple of months ago and then 22 days later biglang ang sigla-sigla na tumatakbo, nagpo-push up, nagja-jumping jacks, nagbubuhat ng bigas. What's going on? Something doesn't add up and something doesn't seem to be right. And the Filipino people, well,
we deserve to know. Kailangan nating malaman ang katotohanan nito. And we will dig deeper into the bottom of this hanggang makakuha natin ang katotohanan. Sapagkat mahirap po talaga ang mga tao na makialam kung tayo ay walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.